ano man ang mga naging impressions na sa'yo for the day or for the first day ng Mobile Masters. But let's see. Pasok na tayo agad sa game number 2, match point for Onyx Philippines. Yep. For Influence Rage, kailangan nila makuha yung early momentum na sinasabi natin kanina. Ang problema, kalaban nila ngayon yung Suyo ni King Kong. Kung naghahanap ka ng early momentum, yan po ang direct translation yan. Suyo ni King Kong. May picture yan sa mga dictionary sa buong mundo. Siya nasa textbook, no? Oy! Figure out. Okay, early flick. Actually, the more I think about it, parang mas guess ko na din yung CC. Isa din sa mga rason kung bakit maganda yung takbo ng early game ng Influence Rage is kasi nakakaikot si Monsters eh. Yeah. Yung makulit na Hilda na nagtatago lang sa damo. Eh ngayon, pwersado siya makipaglaro doon sa irit ni Kirk. Kamuntikan si Brusco doon. Umabot sa second skill. Nagka-fligaran lang naman. Roam for roam. Sakto, nakapag level 2 pa si Brusco, makakapag-heal siya. Dito na si Super Friends at si Pakito ang mahuhuli dahil maaga siya nag-flaker kanina. Pero si King Kong talaga walang pake sa jungle ngayon eh. Kasi sabi niya, ba't ba hinihintay yung level 4 na Suyo? Level 3, kumpleto na skills niya. Shadow Kill ginamit. Kaso naka-Immortal Form eh! Grabe! Naka-Immortal Form! Malaingan yung high pitch. Tapos si Super Friends pa nakapagkuha ng kill sa Hayabusa. Grabe si King Kong. Pero nakita mo yun, hindi niya binitawan yung Blade Search. Oo nga eh. Ay, yung Queller para lang Immortal Form. Grabe! Dami Mag-punish pa dito si Monsters! Ay nako, dapat... That's it. That's it? Okay na. Sinabi ko na. Sinabi na ni Midnight. Pag sinabi ni Midnight yung that's it na talaga. Guys, kasi ganito kasimple yan. Naprisan pa yung top lane. Ganito kasimple yan. Lamang si Kelra sa late game. Kailangan ng Influence Rage ng momentum sa early game. Tama. Tapos, yung Suyo ni King Kong hindi pwedeng makakuha ng kills. Walang nakuha ni isa yung Influence Rage. Oo. Tapos yung Onyx Philippines, nakuha nila tatlo. Tatlong kills kaagad. Dalawa na yun para sa Suyo. Perfect score. Ang Onyx Philippines dito, maganda ang kanila naging start. So Influence Rage, kailangan nila ng milagro dito. Kailangan full target lock sila. Kay King Kong, tulad nung nangyari nung game number 1. Ito na naman si King Kong, may-invade na naman. Queller, uy, sino nakakuha nun? Blade Search. Wag ka mag-Blade Search. Ay, mahuli. Ay, hinintay yung Shadow Kill. Malupit. Wala pa na siya Shadow Kill. Okay, Brusco, mahuli ata dito ni Pakito at ni Monsters pero nandito si Super Friends para tulungan yung Khalid. Pero yung ultimate ng Eve ay saktong-sakto para mahuli si Khalid. Okay, yun ang hinaharap natin, yung trabaho. Yung kakasabi na natin kanina, full target lock sila dito kay King Kong. Huwag nilang hayaan na maka-invade for free. Kasi kapag ginawa nila yun, ay talaga malulugi sila sa mid-game. Crimson Beacon. Nasipa pa rin naman si Super Friends. May flicker pa however yung Sushin, pero nagamit yung Zaman Force mula dito kay Fury. And ang masaya dito for Onyx Philippines si Kelra. Kanina pa siya naiiwan doon sa top lane. Kailangan hintuin nila yung farm ng Moskov kasi si Fury nga napalabas siya sa lane para makatulong sa agresibong play. Pero si Brusco, mahuli niya ata si Jotun pero nabigyan lang siya. Siya ngayon ang nabibigyan si Kirk, hindi tatama yung onward niya pero yung pagong mapupunta sa Onyx Philippines. Grabe. Kahit anong gawin mo talaga, no, kapag Onyx Philippines yung kalaban mo, parang lahat ng moves mo, it is gonna be met by a trade. Spirit Destruction, mula kay Kelra, umabot doon. Kay Fury, kakauwi lang ng Moskov, nandito pa siya sa laban and nag-connect pa yung plano ng Onyx Philippines. Nagkita-kita sila sa taas. Parang lahat ng gusto mangyari ng Onyx Philippines na nangyari. Kaya nga eh. Nagulat pa ako na biglang, uy, si Kelra, ay tumama pala yung SOD. Nag-family reunion sila na sa taas. And hindi in-expect ng Influence Rage yun. Nakala nila pwede sila lumaban. Kaso nandun si King Kong at si Kelra. And ngayon, 4 minutes pa lang, 2K na yung kalamangan nila. Sila pa lamang sa late game. Okay, Onyx Philippines, tinutuloy nila yung agresibong play sa taas. Si Pakito mahuli na naman, nasipa doon si Brusco pero mapalayo lang. Pero makakadas doon si Pakito, buhay pa siya. Zaman Force, alalim ng Torre, buhay pa rin si Fury. Walang makukuha kill ang Onyx Philippines pero nakukuha na talaga nila ang momentum sa laban na to. Okay, nagkabigayan ng skill sa top pero walang nagkakakuhaan. Kumbaga, mabait sila lahat. Nagbigayan lang. Yeah. Pero meron ng War Axe dito si Monster, so may added sustain and added damage dito yung CC. Pero again, ang number one problem dito ng Influence Rage is yung scale. Scale na nangyayari dito kay Kelra. It's not just the Suyo. Kasi even if may 3 kills dito si King Kong, at least namamatch nila yung Suyo, hindi namamatay yung Hayabusa and Harith.
No early game lang, pero Uy, Primal Wrath kagad, mahuli ata si Monster, si Jotun, nag-shadow in, babalik. Shadow, wala na ata, pero meron pa siyang ultimate, ginamit na niya yung shadow kill, siya mahuhuli, stun kagad. Onyx Philippines, nahuli nila yung Hayabusa ng Influence Rage, kailangan na nila tumakbo. Pero sa Pakito, sinusubukan pa rin niya, hindi siya mahuli ni Brusco. kakasabi ko lang, di namamatay yung Hayabusa, namatay bigla si Otun. Pero sa mid, lumalaban pa rin sila Super Prince. Napakagandang reload manipulation mula kay Chan, locking in some members on the side of Onyx Philippines here. Flicker, uy, umabot dito. Si Fury with the Zaman Force, nakikipagkalaban siya sa dalawa. And si Kelra naipit sa pagitan ni Chan. At pati na rin ni Fury, medyo napasama yung pwesto ni Gold Standard doon. Napalalim na sobra si Kelra. At ngayon yung Influence Rage nakahanap na ng onting momentum, pero yung pagong napunta pa rin sa Onyx Philippines. Lahat na lang may trade. Oo nga. Kahit anong makuha mo, may nakukuha pa rin yung Onyx. Ito yung mas old school na Onyx na kilala natin, di ba? Yung laging, kahit anong mangyari, basta meron tayong makuha. SOD hindi matatama. At Influence Rage ngayon, kahit nakakuha sila ng magandang kill sa tamang target, wala sila mahanap na trade. Alam mo na yung magic shot ko sa Influence Rage, parang nice one, nice one. Ay. Parang laki may ganun laki may katapat, may kaakibat na kapalit mula sa Onyx Philippines. Pero, again, at least sa kanila, bumababa yung kalamangan dito ng Onyx Philippines. And na-maintain nila yung status ng game. And nakinaganda dito, may power spike pa rin naman na paparating dito yung Influence Rage. Lalo kapag able na si Fury dito to dish out intense magic damage output. Kasi, pabupa pa lang din naman yung Feather of Heaven. Kaso, again, yun nga ang problema na ang laki pala nung gap ni King Kong tsaka ni Yoto. Nakala ko si Kelra yung malaking lamang doon sa Harit. 2K na. Golden Staff na dito. Ay, pero magnanakap si Brusco para siya lang yung mapitas. Grabe, hindi pinagalaw si Pakito. Ang ganda na sana yung highlight. Pero na-include ka lang sa highlight reel ng Onyx PH. Oo, binalibag ka lang ni Kurt. Gano'n lang ang ginawa niya. Nilagay sa bintana, sabay sinigawan kanya. Pre, anong ginagawa mo? Munti ka na mag-4K ang gold lead dito ng Onyx Philippines at tuloy-tuloy na lang yung agresibo. Ay, grabe si Kirk, hindi tumama. At SOD, hindi rin tumama. Munti ka na si Chan. Mapapaisip siya, pre, ayoko na dito. Back na ako. Warning shot, dalawa. Oo. Parang, alam mo kung ikaw yung Influence Rage, mararamdaman mo, mamamatay tao yung mga kalaban mo. Pero nakapag-shadowed pa rin naman. Si Hayabusa rito, nice kick mula dito kay Cho. Oh, Yotun! Ba't ka bumalik? Shadow kill? Sino unang mamatay? Sino unang tutumba? Ay, Kauna grabe! na ng Super Prince, pero sumunod din naman si Yotun and mega kill na si King Kong. Top lane, however, Kelra! That's 1v1! So, Pogi points plus Pogi points si Fury. Marami mag-add sa kanya mamaya sa Instagram. Oo, pagbalik niya sa sa Brazil. Bigyan may fiesta na para sa kanya. Na-solo kill mo si Kelra. Nice one, Fury. Pwede mo lagay sa resume mo yan. Oo. Na-solo kill ko si Kelra. Lalo yan pure 1v1. So respeto kay Fury. Dahil very rare natin nakikita si Kelra na nasi-shutdown ng mga gold laners. Pero ayan na naman. Kung ikaw na naman yung Influence Rage, makikita mo yung Onyx Philippines. Nice one! Ay, may kapalit na naman. Nakuha na naman nila yung turtle. Namatay si Yoto. Oo. Okay, so let's see kung paano naman babawi dito ang Onyx Philippines. Nasa kamay pa rin nila yung lamang. In terms of the gold, may malaking lamang ba? Actually, malapit na yung gold ni Fury at ni Kelra. Uy, nag-shadow! Kina nila lahat ng shadow! Hinihintay! Boss, wala ka shadow, boss! Boss, wala ka shadow! Boss! King Kong, nakaabang yung stun blazer! Ay! Nagtipid ka pa kasi! Jotun! Nabasa mo ba yung scouting report, sir? Oh. Oof, that's a big oof. That's a oof and an oopsie. That's an oopsie. An oof. Bagong term na tayo. Oo, marami tayong bagong terminologies lately Oo. Dami na tayo nadadagdag dito. Yep. Dito sa may middle lane, nagkakaroon na naman ang ambahan si Kelra. Nagpapataba lang sa itaas. Kasi kaya kalaki yung gap ni King Kong tsaka ni Yotun, no? 7 kills na pala si King Kong. Ngayon ko na napansin. Oo nga. 7-1 and 2. Naka-BOD pa. So, Influence Rage. Tignan natin kung saan sila makakabawi. Huwag natin kalimutan, yung main condition nila sa damage yung Harith ay online na online. So dapat mag-ingat pa rin ng Onyx Philippines dito para kay Fury. Kasi again, pinakita niya na okay, kaya ko i-solo kill si Kelra kung nasabayan ko pa yung ultimate ko sa ultimate ng Eve ko. Yeah. Paano na kayo, Onyx Philippines, di ba? Kaso malaking catch-up yung gagawin ni Yotun dito. Kasi ngayon, kung si Fury lang yung pinakamalaki nilang problema, madali lang for Onyx Philippines to deal with the Harith. Kasi kaya ng Moscow yan, may Raging Sunstorm ka pa, na pwede mong gamitin. Actually, pwede nga nilang takbuhan yung Zaman Force eh. Yung Crimson Beacon, tapos kahit si Brusco mag-quick sun guard lang. Diba, tayo lang siya sa gitna. Oo, dapat i-conserve lang talaga ng Onyx Philippines yung mga flaker nila. Kasi si Chan,
104 yung KDA niya, pero nagugustuhan ko rin yung mga timing ng ano niya, ng ultimate niya. Kanina nung game 1, hindi okay yung Chan. Ngayon, mukhang enough ang Lactobacillus Oo, okay ng na. Influence Rage. Sorry, nagulat lang ako sa callback na yun. Alam mo ba yung okay ka ba siya? Oh, syempre Ngayon naman. ngayon okay siya. Okay na okay ang Chan dito ng Influence Rage. Actually, very crucial dyan yung, yung real world manipulation. Yung combo na talaga. ibabato nung Eve kasi talagang sobrang importante na lockdown. Yeah. Not for Kelra kasi yung Moscow medyo malikot talaga sa teamfight yan. Sa lahat. But for the other members of Onyx Philippines kasi Uy, ang rush. paunahan mag-commit to hindi lang mag-commit, paunahan pa mag-rush ng Lord. Kasi alam nila malayo pa yung Hayabusan. Di aabutan si Pakito dito ng Blade Surge. Pero ito na yung Holy Crystal kay Fury. Oy. Ingatan. Onyx lang pwede gumawa niyan. Oo, okay. Tignan natin. Purple buff. Ninedepensahan dito ng Influence Rage. Gusto kunin ng Onyx PH. Hoy! Nag-shadow ka na naman! Grabe, boss! Nahuli na naman ni King Kong si Jotun. Nag-shadow na naman sa harap ng Onyx. Kitang-kita na lahat. Cut and 4K yun, boss. Hindi ko na. Hoy, nag-summon force. Walang kalaban. Walang kalaban, pero ito na Onyx Philippines. Sabi nila, oy, wala na siya sa Summon Ay, Force. tumama! News report, wala na po siya sa Summon Force. Predicted pa yung dadasyan nung Harit with a raging sunstorm. Brusco naman! Galit na ang Onyx Philippines. Akala ng Influence Rage may chance pa. Biglang nawala yung Haris nila. Torres sa taas pinupush. Minion Waves hinihintay sa gitna. Grabe ang prediction ng ginawa ng Onyx Philippines. Pero ito na nga yung real world manipulation sinasabi natin. Jordan pumasok. Ginamit yung ulti. Kulang yung damage. Si Monsters pa yung nadamay. Di ko na kinakaya. Grabe si Brusco. Prinidik yung dash nung Harit. Kala nila pwede pa silang lumaban for the side of Influence Rage. Actually, kahit di nga lumaban yung chance lang makatakbo. Pati yung pagtakbo, ayaw nilang ibigay. And for Onyx Philippines, eto na naman yung 1K gold lead per minute. Di naman accurate yun. Pero gets nyo na. Oo. Yung sobrang laking kalamangan dito ng Onyx Philippines, pinapamalas na naman nila sa Influence Rage. And ngayon, pwede silang tumalon sabay-sabay. Hoy! Nauna tumalon si Pakito, pero binalibag siya ni Kirk and tutumba na yung choke. Godlike na si King Kong, Spirit Destruction. Di ko lang sa mapunta yun. Pero si Yoto dito nakapagsyado kasi may bandang likuran. Pero tutumba na si Fury sa unahan. Wala na yung damage dealer dito ng Influence Rage. Isa-isa silang tumutumba. Triple kill para kay King Kong at para sa sweep ng Onyx Philippines. Isang buong araw na puno ng sweep mula sa ating mga PH teams dito sa SPS Mobile Masters. At grabing bawi dun ang Onyx Philippines. Hindi na sila nagbigay ng kahit ano pang opening na magrambulan ulit doon ang Influence Rage sa laban. Kaya ako ang tagal kong inaharap itong kalit ni Brusco Oo. Napakalala Dito yung diba? Dito siya naging bruiser Oo. Kaya siya naging bruiser. Yung Cho at saka yung Khalid. Yung dalawang hero talaga na yun. Ang lala. Lahat harang, lahat maiilang. Minsan Lahat babanggain. Oo, minsan napapangunahan pa niya yung mga mangyayari. On this Khalid na miss nating lahat